Hello guys! Welcome to my first mini vlog, A Day in My Life. So, samahan niyo ako sa buong araw na gagawin ko. 6 AM pa nga lang nung umaga, gumising na ako dahil may pupuntahan kami. Pero before mag-start tong araw na to, magpe-pray muna tayo. Magti-thank you tayo kay Lord sa mga blessings na binibigay niya. At ingatan tayo sa buong araw na gagawin natin. Binuksan ko na nga rin tong bintana para makapasok ang masarap at preskong hangin. Maganda kasi sa isang kwarto, maliwanag at maliwalas, maganda tingnan. Palabas na nga ako niya ng kwarto para pumunta sa kabilang kwarto. Kukunin ko muna ang tuwalya ko kasi maligo muna tayo bago umalis ng bahay. Siyempre para fresh tayo. Nandito na nga ako sa kwarto, nakuha ko na rin tuwalya ko. Papunta na nga ako ng CR para makaligo na rin. Nandito na nga ako sa CR, pumasok na ako para makaligo na rin. Palabas na nga ako ng CR niya at kakatapos ko lang maligo. Papunta na nga ako niyan sa kwarto para makapagbihis na at makapaglagay ng skincare. Kapasok na nga ako at sinindi ko muna tong ilaw. Siyempre bago umalis ng bahay, hindi makakalimutan maglagay ng skincare. Actually, marami pa akong nilagay na skincare sa mukha ko pero hindi ko na na-videoan kasi nagmamadali na ako. Kailangan maglagay ng skincare para mo hindi magmukhang haggard. Naka-shirt ako niyan, pero nahiya lang ako. Ayan, tapos na nga ako makapaglagay ng skincare at magbibihis na rin ako. So, this is my simple outfit for today. Nag-shirt nga lang ako kasi mainit doon. Nakalabas na nga ako ng bahay niyan at papunta na sa sasakyan para sumakay na. Nagmamadali na nga kami, baka maabutan pa kami ng traffic. Grabe, ang ganda ng panahon. Tirik na tirik yung araw. Nakasakay na nga ako niyan, sinara ko na rin agad. Nakaalis na nga kami niyan ng bahay at tandawin na kami sa pupuntahan namin. Hindi pa nga kami nakakalayo, dumaan muna kami dito sa Wmart para bumili ng mga kandila na ititiri sa puntod nila lolo at lola. Sabi kasi ni mama, mahal na daw ang mga paninda doon, lalo na ang kandila dun sa sementeryo. Hindi na rin kami agad nagtagal dito at binayaran na rin namin to agad nung makaalis na rin kami. Tapos na nga kami magbayad dito at pabalik na rin kami ng sasakyan nung makaalis na rin. Ito nga yung pinamili namin. Nandito na nga kami sa sasakyan, sumakay na rin kami agad. Fast forward, on the way na nga kami niyan at nandito na kami sa expressway. Lapit na nga kami niyan sa sementeryo pero dumaan muna kami dito sa isang gas station para magpagas. Unti na lang kasi yung gas na sasakyan. Mahirap na, baka tumiri kami sa daan. Bago pa nga kami makapasok ng sementeryo, dumaan nga muna kami dito ni mama sa bilihan ng mga bulaklak para makabili ng bulaklak na ilalagay sa puntod nila lolo at lola. Grabe, ang gaganda ng mga bulaklak, kaso lang ang mahal. Nakarating na nga kami dito sa sementeryo, dito sa Manila Memorial Park, Holy Cross, Novaliches. Pansin ko nga dito, October 31 pa lang pero marami nang nakadalaw para iwas na rin sa maraming tao at siksikan. Marami nga mga nakatayong food stalls dito kaya hindi ka na mahihirapan maghanap kung saan pwedeng kumain. Actually, pumupunta talaga kami dito ng October 31 ng hapon o gabi. Tapos dito na rin kami mag-overnight hanggang kinabukasan ng November 1. Ngayon naalis din kami agad, masyado rin kasing busy. Nakarating na nga rin kami at nandito na rin sila tito and tita.
Pero before mag-start, nag-pray muna kami ng rosary at inalayan namin ng prayer sila lolo at lola. Pero after nyan, kumain na rin kami agad, hindi ko lang na-videohan. Nung kinahapunan nga, umalis na rin kami agad para makauwi na. Sobrang saya ko nga niyan kasi makakapagpahinga na pero mahaba pa yung biyahe namin. Fast forward nga, nasa Baclaran na nga kami niyan. Nakatulog na nga ako ng ilang oras niyan. Akala ko malapit na kami pero nasa Manila pa rin pala kami. Fast forward nga, nasa expressway na kami niyan. Grabe ang ganda ng araw, palubog na. Ginabi na nga kami ng uwi dyan. Inabutan na kami ng dilim. Sobrang traffic kasi dito malapit sa amin. Pababaan na nga ako ng sasakyan niyan. Nasa bahay na nga kami niyan, nagpapasok na ako ng kwarto. Pero sinindi ko muna tong ilaw. Grabe, sobrang nakakapagod tong araw na to, sobrang haba ng biyahe. Pero nagpa-cute muna siya dyan. Bye! Niyayang ako ng friend ko na si Jocelyn para pumunta sa W-Mart. Bibili daw kasi siya ng pangkulay ng buhok at saka makeup kaya dinaanan ko na rin siya dito. Naglalakad na nga kami niyan papuntang phase 2 kasi doon kami sasakay, yun yung trip niya. Fast forward, dito na nga kami sa harap ng simbahan dumaan. Pasakay na nga kami ng tricycle dyan papuntang W-Mart. Pinasakay ko muna siya una. Nakasakay na nga kami niyan at palis na kami papuntang labasan. On the way na nga kami niyan papuntang W-Mart. Fast forward nga, nandito na nga kami sa W-Mart. Kumuha pa nga ng basket dyan. Kala mo naman, daming bibilin. Ganyan kasi ang trip namin. Hindi na nga kami masyado nagtagal dyan at pumunta na nga kami ng counter para mabayaran itong mga pinamili namin. Nasaktuhan pa nga na si Ate Kat itong nasa counter. Close friend namin, dating member ng MPK. Church servant din, katulad din namin. Naglolokohan pa nga sila dyan kasi gustong mangutang ni Jocelyn. Bye Ate Kat, miss you na. Pagkabayad nga namin, kinuha na nga rin namin agad yung pinamili namin. Kukunin niya pa daw yung bag na pinaiwan niya. Ina nga lang kami nakapag-banding ni Jocelyn kasi uwi na rin sila ng province. Nagbakasyon nga lang sila dito na isang linggo kasi wala siyang pasok. Nakuha na nga ni Jocelyn tong bag na pinaiwan niya at nagulat kami, may naiwan daw na ipit. Pinapirmahan nga muna namin kay Kuya Guard yung resibo bago lumabas. Grabe, nakakalungkot nga, saglit lang kami dyan nagkasama. Ilang araw din kasi akong wala sa bahay. Tricycle na nga kami niyan kasi pupunta kami sa food bazaar kasi nagyayaya siya kumain. Grabe, sinusulit na namin yung mga oras na magkasama kami kasi uwi na sila ni Kita bukas. Umistop nga muna kami dito sa pastry kasi may isang pasaherong bababa. Nandito na nga kami sa bazaar. Dating nga namin dito sa bazaar, may nakita kami mga nagtitinda ng hamster. Grabe, ang cute. Hindi lang mga hamster tinda nila. May mga goldfish at mga betta fish. Kaso lang medyo pricey. Lolokohan nga kami dyan ni Jocelyn. Ito nga yung itsura ng bazaar dito sa amin. Ang dami mga nagtitinda. Iba-iba rin yung mga tinitinda nila. Food trip nga muna kami niyan sa tabi kasi ilang buwan na naman bago kami ulit magkita. Pauwi na nga kami niyan ng mga time na yan. Nagbibiroan kami. Nagkwekwentuhan kami sa mga kalokohang ginagawa namin dati. Sabi ko nga dyan sa kanya, wag na siyang umiyak. Bago nga ako umuwi dyan, hinatid ko muna siya sa bahay nila para safe siyang makauwi. Pagka uwi ko nga, kumain muna ako dyan. Ang ulam ko nga dyan, chicken joy tapos laing. After ko nga kumain dyan, nilinisan ko muna yung mga pinagkainan. Niligpit ko yung mga pagkain tsaka yung mga gamit. Fast forward nga, nagpalit nga muna ako ng damit tapos ng short para makapaglinis na at para makapagpahinga na rin.
Palabas na nga ako ng kwarto niya na tapos na ako magpalit. Pupunta naman tayo sa CR para makapaglinis na tayo ng katawan. Nandito na nga ako sa CR, naghilamos nga lang ako dyan at nag-toothbrush. Ito nga yung ginagamit ko sa mukha ko. Grabe, nakakatulong talaga siya para matanggal yung mga pimples and para sa oily skin. Toothbrush na nga ako niyan. After niyan, dumiretso na nga ako dito sa kwarto para makapagpunas na ng mukha at saka para makapaglagay na rin ng skincare. Maglalagay na nga ako ng skincare niyan sa mukha. Siyempre, dapat hindi makalimutan yan para lagi tayong fresh. Siyempre, bago matulog, mag-pray muna tayo. Basta nga ako mag-pray niyan at matutulog na ako.